Naramdaman ni Wendy ang pagkalito ng iba niyang kapatid, kaya tinawag nila ni Nightingale ang lahat sa kanilang silid at nagtipon sa paligid ng kama. Sabay silang nagkwentuhan para mabawasan ang emosyon ng lahat. Inihayag ni Nightingale ang mga teorya ni Roland. Kung palaging ginagamit ng mga witch ang kanilang mga kakayahan at patuloy na ginagamit ang kanilang mahika, maaari nilang maiwasan ang paghihirap na dulot ng kapangyarihan ng demonyo. Nang makitang nag-aalinlangan ang ilan sa mga batang babae, ipinaliwanag ni Nightingale na kapwa na patunayan ni Noah at Anna ang teoryang ito. Habang papalapit ang araw ng awakening, hanggat ginagamit ng lahat ang kani-kanilang mahika, ito ay hindi magdudulot ng anumang karamdaman sa katawan nila. Tumayo si Wendy kaharap ang mga kapatid niya. Sinabi niya na noong mga araw na sila ay hinahabol ng simbahan, kailangan nilang magtago ng maingat sa mga sulok ng bayan at hindi gagamitin ang kanilang mga kakayahan. Habang sinusubukang alisin ni Leaf ang nakakagigil na alaala ng demonic torture na dinanas niya, maswerte siya na maikli lang yun, siguro dahil palagi niyang ginagamit ang kanyang mga kakayahan para protektahan ang sarili mula sa lamig. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang katawan at tinakpan ang kanyang bibig, sinusubukang kontrolin ang panginginig na dumadaloy sa kanyang katawan. Si Wendy, naramdaman na hindi siya komportable na inabot at hinawakan ang kanyang kamay, binibigyan ng kaginhawaan at init. Pinapatatag ni Wendy si Leaf at sinabing, hanggat kaya natin ang ating sarili at malayang gamitin ang ating mga kakayahan at hindi iniisip na tayo'y demonyo, kahit saang lugar ay maaaring maging Holy Mountain. Si Echo, ang pinakakapas-palad na witch sa grupo, ay hindi maisip kung bakit sila binibigyan ng tirahan ni Prinsipe Roland. Napakunot-noo si Lily at iminungkahi na si Roland ay katulad ng ibang maharlika na gustong ibenta si Echo sa iba. Napagtanto nito at sinabing, sa huli, lalaki din siya. Nang marinig ang sinabi ni Lily, hindi nasisiyahan si Nightingale at hiniling na iwasan ni Lily ang pagsasalita ng ganoong kalokohan. Ipinaliwanag niya na si Roland ay iba sa iba pang maharlika, at ang lahat ay mauunawaan ito pag nagtagal ng mamuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon sa loob ng ilang panahon. Si Wendy, sa kanyang palaging banayad ng ngiti, ay sumang-ayon kay Nightingale. Napakalalim na ng gabi, at pinayuhan ni Wendy ang lahat na bumalik sa kanilang silid at matulog. Muli niyang binigyang diin na sinabi ng kanyang kamahalan na nais niyang mamuhay ng normal at bigyan ng masayang buhay ang lahat ng mga witch sa kanyang teritoryo. At sinabi pa sa kanila na may halong gigil, malamang nahihilingin sa kanila ng kanyang kamahalan na magsisimula sa pagpirma ng isang kontrata. Gaya ng inaasahan ni Wendy, kinaumagahan, tinawag ng mga maid ang mga witch sa ibaba para mag-almusal, at binati sila ni Prinsipe Roland ng napakagandang pagkagawa na parchment paper. Sinabi ni Roland sa mga witch na magsanay at hasain ang kanilang mga kakayahan alinsunod sa kanilang mga itinalagang plano. Nagpahayag ng takot si Mysterious Mon na baka mawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, na ikinwento ang isang naunang aksidente kung saan muntik niyang hampasin si Lily ng metal pan. Tiniyak sa kanya ni Roland na lahat ng tao sa kastilyo ay magbibigay ng kinakailangang tulong. Bago ma-dismissed ang usapan, tinawag ni Roland si Leaf, Soraya, at Scroll sa kanyang tabi. Sa opisina ni Prince Roland, tinanong niya ang mga nakaligtas para sa mga detalye tungkol sa demonic beast na naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang mentor na si Hakura at 7 lamang silang nakaligtas. Ang mga batang babae ay nakaramdam ng mga kakilakilabot na bangungot tungkol sa engkwentro. Mahigpit na kinuyam ni Leaf ang kanyang kamao at nanginginig habang nagsasalita. Itinatama ang sinabi ni Roland na nakatagpo sila ng demonic beast. Ibinunyag niya na nakaharap nila ang mga demonyo mula sa Gates of Hell, mga matataas na nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga demon beast at gumagamit ng makapangyarihang kakayahan. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay sinabing, nakatulad natin. Lumingon si Roland kay Soraya at inabot sa kanya ang isang parchment, humihiling na ilarawan niya ang hitsura ng demonyo. Bagamat halatang natatakot, ipinikit ni Soraya ang kanyang mga mata at tinanggap ang papel bago naglakad patungo sa malapit na mesa. Habang sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang goose feather pen, na bahagyang nakikita, ay lumabas sa kanyang kamay. Ang dulo ng panulat ay kumikinang na may bahaghari na liwanag habang ito ay lumulutang mula sa kanyang kamay, mabilis na gumagalaw sa papel. Isang matingkad na imahe ang unti-unting lumitaw sa papel, ngunit hindi idinilat ni Soraya ang kanyang mga mata.
Lumapit si Roland sa mesa at nakita ang hindi kapani-paniwalang parang buhay na imahe sa papel. Pero hindi, itinama niya ang kanyang sarili, ito ay hindi isang pagpipinta ngunit isang real-time na pag-record ng eksena. Ang kanyang kapangyarihan ay parang isang kamera, na nagre-reproduce ng massacre na naganap sa ilang eksena sa first perspective ng isang tao. Nang matapos ang pagpipinta, napuno ng pawis ang noo ni Soraya. Malinaw na ang alaalang ito ay parang isang bangungot sa kanya. Nagmamadali ang lahat upang damayan siya at suriin ang kanyang kapakanan. Itinuro ni Leaf ang kanyang daliri sa painting na sinasabi ang dalawang demonyo at ang kanilang mga kakayahan. Ang may dalang sibat ay kayang magpatama ng mga sibat ng mas mabilis kaysa sa mga crossbow arrows, at ang nasa likuran ay kayang gumawa ng mga pag-atake ng kidlat at may kakaibang lakas. Inihayag niya na ang tubo sa ilalim ng helmet ay ang kanilang kahinaan. Ang ahas ni Hakura ay kumagat sa tubo, at kalaunan ito'y namatay. Ginamit ni Leaf ang parehong paraan, at pinatay ang isa gamit ang isang crossbow. Tila may ilang red gas na nakaimbak sa kanilang mga tubo, at namatay lamang sila nang tumagas ang gas. Pinagmasdang mabuti ni Roland ang painting. Ang bagay na ito ay mukhang isang tangke ng oxygen. Si Roland ay napaisip. Hindi siya sigurado kung ang mga ito ay mga aliens, ngunit ang pagtingin sa mga pinagtagpi-tagping leather na mga tubo at mga damit na gawa sa balat ng hayop, tila hindi sila masyadong advanced sa teknolohiya. Pagkatapos ay idinagdag ni Leaf na mayroong isang lumulutang na lungsod, ngunit hindi sila makalapit dito, halos para itong isang mirage. Pagkatapos ay hiniling ni Roland kay Soraya na iguhit ito. Maingat na sinuri ni Roland ang larawan, ngunit ang malabong imahe ay hindi nagpahayag ng maraming impormasyon. Kung ang lungsod ay talagang isang mirage, nangangahulugan ito na ang tunay na anyo nito ay matatagpuan sa isang lugar sa mga lupain ng Savage. Ang medyo blood na usok na bumabalot sa lungsod sa kalangitan ay ang gas na hinihinga ng mga demonyo. Ang paliwanag na ito ay mas makatwiran kaysa sa ideya tungkol sa mga alien. Tumingin si Roland kay Scroll at nagsalita ng kanyang huling tanong, nagtatanong tungkol sa sinaunang aklat na natuklasan ni Hakura. Tinanong niya kung may alam ba si Scroll tungkol dito. Sumagot si Scroll na walang sinuman ang pinahintulutang magbasa ng aklat ngunit nagawa niyang sumilip. Ang teksto sa loob ay parehong hindi maintindihan at kapansin-pansin. Iniling ni Roland na itala ni Scroll ang lahat ng naaalala niya mula sa kanyang pagsulyap sa libro. Ginamit ni Scroll ang kanyang kakayahan. Isang aklat na may nakakiling na mga gilid ang lumulutang sa kanyang kamay, ang pabalat nito ay bumubukas upang ipakita ang mga pahinang lumilipad bago bumagsak ng may malakas na kalabog sa kanyang mga kamay. Ibinigay ni Scroll ang libro at umaasa na si Roland lang ang magbabasa nito, dahil ayaw niyang maging katulad ang kanyang mga kapatid sa kanilang mentor na si Hakura. Pagkaalis ng mga witch sa opisina, tahimik na lumitaw si Nightingale sa tabi sa may armchair. Gaya ng nakaugalian niya, itinaas niya ang kanyang damit at umupo, at ang kanyang mga paa ay nasa baba ng mesa bago nagsimulang kumain ng dried fish, na halatang walang interes sa libro. Tulad ng sinabi ni Scroll, ang karamihan sa nilalaman ay mahirap unawain, na may estilo ng pagsulat at gramatika na walang kahulugan. Pinanggit nito ang isang pulang dugo na buwan at isang napakalaking pintuan na bato, ngunit walang tinutukoy na banal na bundok o holy mountain. Kung susumahin, nakilala ni Roland ang bawat karakter ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito kapag pinagsama-sama. Nilaktawan ni Roland ang ilang mga pahina at binaliktad sa likod ang libro. Mayroon lamang nilalaman sa unang mga pahina, at ang natitirang mga pahina ay ganap na mga blanko. Simula sa huling pahina, biglang nagbago ang sulat kamay, naging di maayos at nagmamadali, na parabang binibilisan ang pagsulat. Gayunpaman, ito'y malinaw at maiksi ang nilalaman. Ang pagpapahayag ay siyang nagpatayo kay Roland mula sa kanyang upuan, habang ang kanyang ekspresyon ay natatakot at nalilito. Ang unang linya ng teksto ay nakasulat, "Kami ay nabigo. Ang mga mortal ay hindi kayang talunin ang mga demonyo." May 1,000,000 tanong si Roland habang binabasa niya ang teksto. Walang kapangyarihan ang God Punishment Stone na pigilan ang kanilang mga pag-atake. Sa kanilang walang kapantay na halimaw na lakas, sila ay mga kakilakilabot na kaaway kahit na hindi gumagamit ng mahika. Ang banal na lungsod ng Tekira ay bumagsak, at kami ay nakakalat at tumatakas.
Tinawid namin ang mga bundok at ilog, sinusubukang makalayo sa pintuan ng impyerno hanggat maaari, ngunit saan tayo tatakas sa susunod? Pero hindi na iyon ang dapat kong alalahanin pa, Natalia. Ang kapangyarihan ng demonyo ang sumisira sa akin, at walang gamot na gumagana dito. Isinulat ko ito dahil may sasabihin ako sa iyo. May ginagawang eksperimento ang Divine Punishment Army ni King Ali Wimbledon, sa huli, ito ay lubos na matagumpay. Ang mga ordinaryong mandirigma ay kayang pantayan ang kanilang sariling lakas laban sa mga dyablo. Ngunit nakalimutan niya, na kahit na manalo ang God Punishment Army, hindi ito magiging tagumpay para sa atin. Pigilan mo siya, ikaw lang ang makakagawa, gawin mo ito. Nang matapos basahin ni Roland ang tekstong iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinag-isipan ito, sinusubukang isipin ang kanyang sarili sa pananaw ni Hakura. Kung i-assume na hindi niya alam ang tungkol sa existence ng mga demonyo, kung papalitan ang salitang demonyo ng witch sa talatang ito, magiging madali para sa kanya na isipin na ang army ng simbahan ay umaatres sa ilalim ng pag-atake ng mga witch. Kung isa sa alang-alang ang malawakang kumakalat na tsismis na ang mga witch ay mga kampa ng demonyo, at ang kanilang mahika ay nagmumula sa pintuan ng impyerno, malamang na naniniwala si Hakura na gustong itago ng simbahan ang katotohanan na ang tinatawag na pintuang daan ng impyerno ay ang entrance sa Holy Mountain, at sa loob ng daan-daang taon, ang mga witch ay nagpatuloy sa pagpunta sa Holy Mountain at nakakamit ang buhay na walang hanggan doon. Gayunpaman, ang bilang ng mga witch ay dumarami habang ang bilang ng mga mandirigma ng simbahan ay bumababa. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagninilay-nilay, gayunpaman, hindi ito nabawasan ang kanyang mga pagdududa, sa halip, ginawa nitong mas komplikado ang mga hindi maunawa ang iniisip. Gustong malaman kung kailan nakipaglaban ang simbahan sa mga demonyo, o ang eksaktong lugar ng Tekira, at kung ano ang Divine Punishment Army. Napakamot siya ng ulo. Ang dating ika-4 na prinsipe ay may maliit na utak na kasing laki ng buto, kaya't walang alam si Roland tungkol sa kahit ano sa kaharian. Lumingon si Roland at tinanong si Nightingale kung alam niya kung saan nakuha ni Hakura ang aklat na ito. Si Nightingale ay hindi isa sa mga pinakaunang miyembro, ngunit sinabi niya na minsan ay sinabi sa kanya ni Wendy na ang asosasyon ay nilikha ng ilang mga witch na nakilala sa Haifeng Country. Kabilang sa kanila sina Wendy, Scroll, at Hakura. Sa hindi kalayuan sa kanilang tagpuan, nakakita sila ng underground relic. Si Hakura ay ang tanging witch na bumaba upang galugarin, at sinabi niyang natagpuan niya ang aklat sa loob. Alam ni Roland na ang Haifeng Country ay nasa silangan, kaya kinailangan niya munang itigil ang investigasyon at mag-focus sa pagpapaunlad ng kanyang teritoryo. Dahil sa pagdami ng mga witch, naisip ni Roland na magandang panahon ito para muling likhain ang isang bagong organisasyon para sa mga witch. Sa kanyang pananaw, ang organisasyon ay hindi nangangailangan ng anumang manifesto o prinsipyo. Ito ay nilikha para sa layunin na mas mapahusay ang pamamahala ng mga witch at payagan silang gamitin ang kanilang mga kakayahan ng makatwiran. Ang mga regulasyon ng organisasyon ay pinananatiling simple hanggat maaari, na binubuo lamang ng 2 panuntunan. Ang paggamit ng mga kakayahan ay hindi dapat lumabag sa mga batas ng teritoryo, at ang paggamit ng mga kakayahan ay hindi dapat gamitin upang maiwasan ang mga legal na kaparusahan. Tungkol naman sa pangalan ng organisasyon, naisip na ito ni Roland. Ang bagong organisasyong ito ay tatawaging The Witch Alliance.